Hello, sa pangalan po ng dakilang Panginoon Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong araling sitas na binibigyan po natin ng pagpapaliwanag o tinatawag na buhay. Nang sa ganon, ito ay magsilbing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong aralin, sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang sa 27. Sabi ganito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ngayon po, aralin natin yung sitas. Siguro lahat naman tayo ay tumatawag ng Panginoon. Yun nga lang nagkakamali, may nakausap ako ni Nakano. Parang nahulog lang yung paa doon sa hukay, sabi niya, Jesus Christ. Yung bukang bibig. Pero nagsabi din siya, diba? Ang sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi ng Panginoon ay papasok. Meron pong guidelines na dapat kapag sumambit sa pangalan ng Panginoon, dapat may connection sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi kinakailangan na hindi lang dapat kilala si Kristo sa pangalan, kundi dapat kalakip palagi yung aral niya. Dapat napakinggan natin at sinisikap natin i-apply sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi magiging useless po kahit na tumawag pa tayo ng Panginoon. Kung mali-mali naman, tapos bulalas o bukang bibig ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. Pagkaya umaga pag nagugulat, oh my God! Jesus Christ. Yung hindi ibig sabihin nun, papasok na sa kaharian ng langit. Kasi pag sinasabing papasok sa kaharian ng langit, nasa guidance niya. Hindi siya yung actual na merong pinto para mapasok ka doon, para makita mo yung langit. Kundi, dapat malaman natin, una, nagkikilala tayo ni Kristo. Vice versa po yan. Kasi, halimbawa, mayroong mga tao kasi na kilala si Kristo. Meron nga na nagwiran pa yung Kristo sa sabungan, meron din. Pero, yun din ang pagkakakilala nila. Siguro, para maunawaan natin, para tayo makapasok sa kaharian ng langit, ang una natin gagawin, aralin muna natin yung Ebanghelyo. Yung salita ng Diyos o tinatawag na tinapay ng buhay, ito na yung pinaghahati-hatian natin ngayon bago natin sambitin ang pangalan ng dakilang Panginoon. Kaya para maunawaan natin, sabi dito, babasahin natin babaliktad. Ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay papasok sa kaharian ng langit. Tatawag tayo ng Panginoon, Panginoon. Yan ang, kumbaga, bunga na lang yung pagtawag ng Panginoon sa pagkakakilala natin sa Kanya. Ibig sabihin, kaya natin siya tinatawag
dahil kilala natin siya. At siyempre, kilala din tayo dahil nararamdaman natin yung presensya niya sa ating araw-araw na pamumuhay. Sabi dito, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa inyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Kaya po, sa pagdating ng panahon na hindi pwedeng saglit lang natin na-feel o naramdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Di ba ka, mayroong mga tao nakaanib sa grupo, natuto sa sarili na, tapos malayas na. Na-experience yung makapagpalayas ng demonyo. Nasaksihan yung ginawa ng ating dakilang Panginoon. Kahit anong apila, kahit anong sabihin natin, na nakita natin o nakasama natin si Kristo, pero kung wala tayong pagsunod sa aral na magiging useless po yan. Kasi magkapartner po ang pagkakakilanlan kay Kristo, pati yung Ebanghelyo. Yan po ang nagpapatunay sa tunay na lingkod ng Diyos na dapat ang pagsambit sa pangalan ng ating dakilang Panginoon ay resulta na lang ng pagkakakilala natin sa Kanya. Dahil sa Ebanghelyong ating palaging napapakinggan. Kaya, pagdating ng panahon, kahit makaharap natin ang ating dakilang Panginoon, hindi tayo piling mag-apila na nakapagpalayas tayo ng demonyo na kasama niya, na tayo tumulong din sa may karamdaman, nangaral din ng Ebanghelyo. Kasi alam na ng Panginoon kung tayo ba talaga ay nagkaroon ng halaga sa Kanya. Hindi tayo dapat ang magpipilit na ipagsisiksikan natin ang sarili na naging kasama natin siya at nakapagpalayas tayo ng demonyo. Kaya kung mapapansin natin, maging yung mga nakapaligid sa kanyang mga eskriba at parisiyo, ang tingin nila sa ating dakilang Panginoon, kumbaga sa tiungan, sa kabal, sa mga ginagawa nila. Naratangan, prinsipe ng demonyo. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Kung si Satanas, palalayasin niya si Satanas, ang kanyang kaharian ay hindi mananatili, pagkus magigiba. Kasi kakalabanin mo yung sarili mo. Kung nagpapalayas si Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, dapat yung mga tagasunod niya, ganun din ang ginagawa, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan din ni Kristo. May kalakip po yung pananampalataya. Kasi, ang isang demonyo, hindi yan susunod para lumayas kung walang power. Sa pangalan pa lang ng ating dakilang Panginoon, nanginginig na sila. Sabi nga, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Tama. Maging ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya. At meron nga lang reaksyon sa katawan nila. Nagsisipanginig dahil sa takot. Kaya nangyari noon sa ating dakilang Panginoon, maging sa mga lingkod niya na pinagaharian ng Diyos, makagagawa din ng mga gawang makapangyarihan katulad ng ginawa ng ating dakilang Panginoon. Pero hindi dapat natin ipagmamalaki na nakagawa tayo na magpalayas ng demonyo
Hindi natin dapat ipagmalaki na nakapangaral tayo o nagsipanghula sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Dahil kung ang ating paggawa ay taos sa ating puso at merong presensya ng Espiritu Santo, tunay nga po, recorded lahat yan dahil sa presensya ng Espiritu Santo. Kaya walang apelasyon sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Kasi kung walang presensya ng Espiritu Santo, hindi po siya nakarecall. Kaya hindi tayo kilalanin ni Kristo. Kahit anong gawang kabutihan ang ginawa natin. Sabi dito, at kung magkagayo, ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong magagawa ng katampalasan. Ibig ko palang sabihin, ang isang lingkod na nakipag-ugnay sa pangalan ng ating dakilang Panginoon, hindi lang yung alam natin yung pangalan niya, alam natin yung Ebanghelyo, kundi dapat kilala rin tayo ni Kristo. Paano tayo makikilala ni Kristo? Ang isang palatandaan po niya, sabi, bilang mga lingkod o tinatawag na anak, kapag nararanasan natin ang hindi kawasang mga, sabi nga, hindi pangkaraniwang pagsubok na dumarating sa ating buhay, doon natin matupil kasama natin si Kristo. Kasi ang kay Kristo na nagdidibusyon, nandun palagi yung tentasyon. Tinatarget tayo, iba-ibang mga ginagamit. Minsan, kapitbahay natin, para matinag tayo, para sumuko tayo, para siluin tayo, para nang sa ganun, mahuli tayo sa ating mga bibig at hindi na natin pabagsakin tayo at hindi na natin magawa yung mga aral na ating pinakikinggan. Walang iba, yung Ebanghelyo. Kaya po, yung relasyon sa Diyos, vice versa, kinikilala natin si Kristo bilang Panginoon at yung aral niya, kinakailangan natin sundin. Kung itinuturing natin na Ama ang Diyos. At tayo naman, mga anak, magtuturingan naman magkakapatid. Halimbawa, sa loob ng simbahan, lahat tayong brothers and sisters. Kasi, bawat isa sa atin may relasyon sa Ama. Ama natin siya, tayo yung anak. Siyempre, ikaw anak. Anong relasyon mo sa kapwa mo na anak? Siyempre, magkakapatid. Kaya, kung mapapansin natin, doon po nabubuo yung relasyon sa Diyos, yung pagiging isang anak. At ang pagkakakilanlan ni Kristo sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi po, ang diablo, wala siyang makialam sa nasa kanya na. Yung mga taong malapit sa Diyos, siya ang tinutukso niya, siya ang nilalapitan niya, siya ang pinapahamak niya. Kasi ang target niya, sabi niya, katulad siya ng isang liyong umuungan na humahanap ng masisila niya. Ang pinaka-target niya talaga, yung mga malapit kay Kristo. Kaya kung nakakaranas tayo ng iba-ibang pagsubok, na halos hindi na pangkaraniwan, ibig sabihin niya na kay Kristo tayo. Kapanig natin ang Diyos. Lamang, pinakailangan natin ng kalakasan. Kaya, palagi natin tatawagin ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. Di magkakaroon ng kabuluhan yung pagtawag natin sa Kanya. Hindi yung
nakakatawag lang tayo ng walang kwenta, kundi may halaga yung pagtawag natin sa Kanya. Kasi kailangan natin siya sa oras ng mga kagipitan, problema, o anumang bagay na dinaranas natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya, hindi tayo ikakaila ni Kristo. Hindi tayo sasabihan na magsilayo kayo sa akin. Kailanman hindi ko kayo na nakikilala. Ibig sabihin, kahit ni minsan, hindi talaga nakilala ni Kristo. Kasi, ang ginagawa, hindi naman sumusunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng koneksyon sa ating dakilang Panginoon? Kaya, ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay isang matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, ang bawat tao na dumirinig ng salita at ginaganap. Kumbaga, yung tainga natin, ang tainga, nire-ready natin sa pagtanggap ng salita at ina-analyze natin, inuunawa, at ina-apply, kaya ginagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tawag niya sa taong yan, isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, yung pundasyon ng ating pananampalataya matibay, nakapatong sa isang bato. Ang batong yan walang iba, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po, paano ang pag-apply? Halimbawa, narinig natin sinasabi. Narinig ninyo kanyang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at taputan mo ang iyong kaaway. Ganun dati. Kapag kaibigan, kapag kaaway. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa iyo, ibigin mo ang iyong kaaway at igalangin ang sa inyo'y nagsisipag-usig. Ngayon, binago ngayon ang ating dakilang Panginoon. Yung kaaway, dati, kaaway, ngayon hindi na. Yung kaaway, iibigin. Paano pag-apply ng iibigin ang kaaway? Kaaway mo na nga, yayakapin mo pa kasi iibigin. Pagkatagain ka niyan. Ang pag-ibig sa kapwa, ang pag-a-apply niyan, para masabi natin, ginaganap natin ang salitang sinabi ng ating dakilang Panginoon. Huwag na natin gagantihan. Kung nagsalita man siya ng mura, idalangin na lang natin siya. Dahil, meron may mas makapangyarihan pa na makapagpapabago sa kanila. Walang iba yung salita ng Diyos. Kasi Diyos na mismo ang gagawa ng paraan para may kumausap sa Kanya. Kaya na kailangan ng panalangin para sa kanila. Kasi para tayo nga nagre-report sa Diyos, eh yung tao na to nagmura, sa halip na sagutin natin ng mura din, i-report natin sa pamamagitan ng panalangin. Bahala na po siya doon sa taong yun. Para siya, may taong ipapadala doon para kausapin siya, para siya magsisi. Matutunan niya na mali ang kanyang ginagawa. Hindi po ba? Kaya ganun ang nangyayari sa pananalangin. Na hindi mo naman ninanais na ipahamak siya, nahahabag ka lang sa kanya dahil ang pinaka-purpose lang naman talaga ng ating dakilang Panginoon sumuba dito sa ibabaw ng lupa para lahat ng tao'y maligtas. Pero bakit tumatagal yung pagbalik ng ating dakilang Panginoon? Dahil napakarami pang mga tao ang hindi nasumpungan ang katotohanan para sa kanila. Ni kahit pagkakakilanlan kay Kristo, wala.
Kahit pakikinig ng Ebanghelyo, wala. Kasi po, marami na yung pinagkakaabalahan na offer ngayon ang kalaban ng Diyos. May mga artistang pinasikat, in-idolize nila. Mga buksilino, mga singer, mga pelikulang walang kwenta. At kung ikaw ay pala kasama ka sa paggawa ng pelikula, makatawa ka kung paano siya nabuo, na niluloko lang ang tao. Mga magic, at kung ano-ano pang mga libangan ng tao, lalo ngayon, yung mga sugal na ini-offer para manalo. Yan po ay panglibang ng kalaban ng Diyos. Marami po ang papunta yan. Pero po, yung mga bagay na pinakamahalaga sa buhay ng tao ang pakinggan ang salita ng Diyos at isabuhay na siyang pinakapundasyon ng ating pamumuhay. Pukunti lang po ang naghahanap niya. Minsan, bahagi lang o parte lang ng buhay nila na nahagip ng Ebanghelyo, tapos nakatawag na sa ating dakilang Panginoon, walang connection sa Kanya. Kaya sabi niya, malinaw, hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, o bawat tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi yung sumusunod o gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya po ang pagganap, isa pong bagay yan na mahirap gawin, pero sa paulit-ulit nating paggawa na sinasanay natin ang ating katawan, natututunan po natin. Kaya kung minsan po, tatanungin natin ang ating sarili. Bakit minsan, nagagawa na natin kahit hindi natin pinag-iisipan yung mga mabubuting bagay? Kasi po, yung ating utak, meron siyang tinatawag na conscious, yung kamalayan natin, at yung subconscious. Yung parang naka-reserve siya na data na ipipreserve ng utak natin. Halimbawa, sasampol tayo. Nabanggit ko na ata ito dito. Nung bata pa tayo, sige tayo, panay tayo, tanong sa magulang. Ano yan ay mainit? Siyempre, para matuto tayo, hindi lang sagot ng magulang kung mainit nga. Dagaan natin sa experience, hahawakan mo ay mainit na pala. Pero sinabi na sa ating mainit. Ngayon, pagdapat lumipas ang panahon, minsan, nakatanim na yan sa utak natin, hindi ko pinahawakan yung dahil mainit. Katulad din ng pagtutbrush. Kung halimbawa, pagkatapos kumain, magsisipilyo, dinidevelop natin habang pagkakain ng almusal, sipilyo, tanghalian, sipilyo, hapunan, sipilyo. Pag na-street natin yung isang buwan, minsan hindi na natin pinag-iisipan, pero yung ating subconscious, kusa na siyang gumagawa. Pero ang isip mo, hindi naman doon. Halimbawa, iniisip mo na yung mga dadalhin mo, pero habang kumakain ka, mga yaya, pupunta ka na doon sa lababo, magtutubos, pero hindi mo naman yung pinag-isipan. Dahil yan po sa subconscious, nasasanay po ang ating sarili. Kaya po, ang pagganap ng kalooban ng Amang nasa langit, practice. Palagi natin inuulit-ulit. Nang sa ganon, yung ating subconscious nadidevelop at nagiging sanay na tayo sa gawain na pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Ganun po yan. Kaya kung mapapansin natin, bakit hindi ko nang pinag-isipan? Ay, natutuplas na ba ako? Hindi pa. Para magtatanong tayo, pero ang totoo, tapos na. Pero hindi naman inisip. Ipagaganyan yan. Yan po ang isang halimbawa para masanay tayo na sumunod at gumanap sa kalooban ng Amang nasa langit. Ano man aral natin napakinggan, ipapractice natin yan. May mai-encounter tayo niyan, mga
kapitbahay natin na halimbawa doon pa lang sa ibigin ang kaaway. Pag palagi natin yung ginagawa, parang dumarating ang panahon na kapag paulit-ulit na siyang ginagawa sa atin, parang wala na siyang sasay. Ang nangyayari niyan, mahabag na ang umiiral para sa kanila. Ganun po ang isang practice ng pagsunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Depende po kasi sa sitwasyon at depende rin sa aral na ating tinanggap kung paano siya i-apply sa ating kapwa o kapaligiran na kapaligid sa atin. Ngayon, kapag tayo'y duminig at gumanap, tatawagin tayong isang taong matalino na itinayo ang bahay sa ibabaw ng bato. Ang batong yan si Kristo. Kaya kapag nabubuhay tayo sa salita ng Diyos, matibay po ang pananampalatayang ibibigay sa atin. Anong mangyayari? Lumagpak ang ulan at bumaha, umihip ng mga hangin at sinampas ang bahay na hindi nabagsak sapagkat napatayo sa ibabaw ng bato. Ito ang magiging patutuo. Dumaan man ang mga problema, dumaan man ang pagduduhahagi, ang mga pagsubok, ang mga sitwasyong minsan akala mo babagsak na tayo. Pero dahil nga nakatayo yan sa ibabaw ng bato, kasama natin si Kristo. Ipagsasanggalan tayo at ipaglalaban tayo dahil hindi tayo humiwalay sa Kanya. Ganyan po katatag ang pananampalataya. Nakikilala si Kristo, pati yung Kanyang aral at kilala rin tayo ni Kristo. Importante po kasi yan. Ibig sabihin, dapat pumunta tayo ng templo o nagsimba tayo o saan man tayo, dumato na simbahan, dapat po maramdaman natin yung connection natin sa Kanya sa pamamagitan ng presensya niya. Na habang nakikinig tayo ng Ebanghelyo, nararamdaman natin na parang merong nagbubulong sa atin na kaya tayo minsan tumatango, sumasang-ayon doon sa salita. Dahil para tayong kaisa doon sa pahayag na tinatanggap natin, nakasama pala tayo doon sa iniibig ng Diyos. Kaya tayo pinagpapahayagan ng salita ng Diyos. Yan po ang magiging resulta. Magiging intact siya at hindi siya mapipina. Kaya sabi naman dito, at ang bawat dumirinig ng ating mga salitang ito na hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na tinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Sa makatuwid, yung nakinig lang, pero walang application sa pang-araw-araw na pamumuhay, ang tawag yan, taong mangmang. Anong magiging resulta sa isang mangmang? At lumagpat ang ulat, bumahat, umihip ng mga hangin at hinampas ang bahay na at napagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Paano po natin makikilala yan? Halimbawa, dito sa pagsasama-sama natin, brothers and sisters, makikilala po natin yan kung ang isang mananampalataya tumatagal ang kanyang pagiging active sa simbahan. Ibig sabihin yan, ina-apply niya sa totoong buhay ang Ebanghelyo. Pero kung yung pagsalitaan mo lang, tapos hindi ko na nakita, ibig sabihin yan, wala yan. Wala siyang application ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Na napagsalitaan lang, umatras na, umayaw na, hindi mo na nakita. Kumbaga, walang patunay sa kanilang sarili na ina-apply ang salita ng Diyos. Sampol na lang, pagpipigil. Tama yung habang nag-uusap kami kanina, habang tumatakbo sa sakya. Pagdating na lang sa pagpipigil. Kasi, ang demonyo kasi, meron talaga siyang taktik o pamamaraan para siluin tayo. Minsan, gusto natin sumagot,
o sumabat o magsalita, pag hindi mo in-apply ang pagpipigil at yung pain na kagat natin, yari tayo. Ang mangyayari niya, matutulan tayo doon sa taong mangmang. Pero kung puspos ng pagpipigil na kahit gusto mo nang sagutin ang kanyang sinasabi o paratang, yung pagpipigil na yan ang magdudulot sa atin upang ikondisyon natin ang ating sarili na hindi tayo mapasama sa kanila. Kasi kung tayo din pamamaraan yan upang sa ganon, siluin tayo ng diablo. Kasi ang pinaka-target niya naman talaga, yung connected kay Kristo, yung mga taong gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama. Yun ang pinaka-target ni Satan. Pero pag nakuha niya na, wala na siyang pakialam kasi alam niya, kanya na yun. Ang gusto ni Kristo, maligtas tayo. Si Satanas, alam niya naman, nakapahamakan ang papuntahan niya. Gusto niya, mayroon siyang karamay doon sa mapapahamak. Kaya ang gagawin niya, tutuksohin ang bawat isa sa atin. Kapag nasilo, at sumatay tayo doon sa pain niya, hindi makakadagdag sa kanyang mga kasama na mahahapunan sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, para maging matalino tayo, dapat gawin natin, una, yung pakikinig ng Ebanghelyo. Paano po ba ang tamang pakikinig ng Ebanghelyo? Una, magbibigay ka ng oras. Magbibigay ka ng tamang pagkakataon na ipupukos natin ang ating sarili na yung dalawang taingan yan, wala siyang ibang pinapakinggan kundi yung salita ng Diyos. Kasi po, may tukso rin kahit sa pakikinig ng Ebanghelyo. Yung lang pakikinig yung mata mo, na hindi makinig ng Ebanghelyo, walang connection, kaya hindi natin maunawaan yung Ebanghelyo. Kaya importante po yan, ang connection, yung presensya natin, yung ating pagkatao, yung kaluluwa, isip, puso, diwa, katawan, at ganoon din ang ating spirito kasama dito. Buo mo siyang dala-dala dito para makinig ng Ebanghelyo. At nakikisali tayo sa ibang gawain. May, kumbaga, ano yung mga gawain, palaging kasali. Sa awitan, sumasama, nandoon talaga yung presensya ng tunay na sumusunod sa kalooban ng Ama ng ating pilang Panginoong Jesucristo nasa langit. Kaya po, yan ang pinaka-importante po dyan. Yung presensya ng bawat isa sa atin sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Dahil nararamdaman din niya na sa bawat taong sumusunod sa kanyang aral, nakikilala niya na ito lahat sa atin. Kaya, dumating man ang panahon, hindi na pwedeng mag-apela na, nangaral din naman ang kasama niya. Hindi na, wala ka ng apelasyon dahil kilala ka na noon pa. Wala pa lang nang isuko natin ang ating sarili at nagpasakop sa Kanya. Ito pong unang aral na ito, importante po ito kasi marami po sa atin ang tumatawag na Panginoon. O nagsasabing Panginoon. Palaging kalaki ang pagkakakilanlan kay Kristo, ang pag-apply ng Ebanghelyong iniaaral niya, at nararamdaman natin ang presensya ng Espiritu Santo. Na dapat, sabi niya, huwag ninyong bighatiin ang Espiritu Santo na diyan kayo'y tinatakal. Kasi yan kung tatak na yan ang tatak ng pagkatubos sa atin, yung Espiritu Santo. Kaya, sabi niya, at nangabuksan ang aklat, at ang ibang mga aklat na siyang aklat ng buhay. Ano yung mga aklat?
Itong mga Biblia, itong mga sinulat ng ating mga ninuno na iba-ibang panahon, lugar, iba-ibang tao, na pinagsama-sama para maging Bible. At yung ibang aklat, ito yung aklat ng buhay. Sa makatuwid, lahat ng pinagkalooban ng Espiritu Santo, meron po siyang connection ngayon doon na yung kanyang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Yan po yung palatandaan ng pagkatubos at pagkaligtas, yung Espiritu Santong taglay natin. Kaya minsan, hindi ba, kapag araw ng pagsamba, hindi natin binigyan ng oras, parang may kulang. Kasi ang nangyayari, napipighati yung Espiritu Santong taglay natin. Na parang pagang tinutulak kang umalis ka din sa bahay mo at makinig ka ng Ebanghelyo. Kasi po, palatandaan niya na dapat sama-sama yung lahat ng mga pinili ng Diyos sa iba-ibang lugar na dapat intact siya sa loob ng templo para makinig ng Ebanghelyo. Siguro po, hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At anuman ang ating kahilingan, karaingan, pagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.